Sa isang maliit na barangay na halos magkakakilala ang lahat, mabilis na kumalat ang anumang balita. At kapag patungkol sa buhay ng ibang tao ang pinag-uusapan, mas mabilis pa sa hangin ang mga kwento. Sa lugar na yun nakatira si Mary Rose. Tahimik siyang dalaga. Hindi palang ngiti sa mga kapitbahay. Hindi mahilig makipagkwentuhan. At kadalasan ay diretso lamang ang lakad kapag may pupuntahan. Dahil dito, may ilang taong nagsasabing siya ay suplada. Parang ayaw naman makisama niyan. Minsang sabi ni Aling Glo habang nagwawalis sa tapat ng bahay. Baka naman pagod lang. Sagot ni Aling Delia. Ngunit hindi roon nagtatapos ang mga usapan. Si Susan, na nakikinig habang nagtitilig ng mga halaman, ay napatingin sa bahay ng dalaga. Sa totoo lang ay may narinig nga ako. Mahinang sabi niya. Napalingon si Aling Glo. Ano yon? Ngumiti si Susan. Sa isang barangay na sanay sa kwentuhan, sapat nang sabihin ng may narinig ako para magsimula ang isang bagong kwento. Samantala, walang kaalam-alam si Mary Rose sa mga yon. Madaling araw pa lamang ay gising na siya. Tahimik niyang inaayos ang banig, nagsasaing at naghahanda ng simpleng almusal. Habang kumukulo ang tubig, sumilip siya sa kwarto ng kanyang mga magulang. Tulog pa ang mga ito. Bago siya lumabas, tinignan ng sobre ng bayarin sa mesa. Kinuha niya iyon at itinago sa bag. Hindi niya kayang hayaang makita ng mga magulang ang pag-aalala niya. Sandali siyang napangiti. Pagod siya, pero ayaw niyang magreklamo. Matagal na niyang nakasanayan ng ganoong buhay. Pagkatapos maghanda ng pagkain, naghugas siya ng mga pinagkainan at inayos ang ilang gamit bago pumasok sa trabaho. Basta't matapos ang araw, ay sapat na. Sa labas ng bahay, nakasalubong niya si Aling Delia. Mary Rose, ang aga mo ata. Bati nito. Opo, Aling Delia. Nakapag-almusal ka na ba? Opo, tapos na po. Ngumiti si Aling Delia. Ngunit habang papalayo si Mary Rose, napansin niyang parang mabigat ang hakbang nito. Maputla ang mukha at tila kulang sa tulog. Hindi niya alam kung bakit. Sa kabilang bahay, nakatingin naman si Aling Glo. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Bulong niya kay Susan. May problema talaga ang batang yan. Hindi narinig ni Mary Rose ang sinabi nila. At marahil, mabuti na rin. Dahil sa araw na yon, wala siyang lakas para ipaliwanag ang kanyang sarili. Pagdating sa trabaho, agad siyang sinalubong ni Jennifer, ang kaibigan niyang matagal nang nakakakilala sa kanya. Mary Rose, kumain ka na ba? Oo, tapos na sa bahay. Alam ni Jennifer na nagsisinungaling siya. Talaga? Tumango lamang si Mary Rose. Hindi na siya pinilit pa ni Jennifer. Sa halip, iniabot nito ang kalahating sandwich na dala niya. Hindi ko ito maubos. Kunin mo, hati tayo. Napangiti si Mary Rose. Salamat. Yon ang mga sandaling pinangahawakan niya. Mga simpleng bagay na nagpapaalala sa kanyang hindi siya nag-iisa. Ngunit hindi niya alam na habang abala siya sa pagtatrabaho, may kwento nang nabubuo patungkol sa kanya. Isang kwentong hindi niya sinabi. Isang kwentong hindi naman talaga alam ng mga taong nagkukwento. At bago matapos ang araw na yon, ang maliit na bulong-bulungan sa kanilang kanto ay magiging isang balitang halos buong barangay na ang nakakaalam. Kinabukasan, parang may kakaiba sa kanilang lugar. Hindi naman nagbago ang mga bahay. Pareho pa rin ang mga taong nagwawali sa tapat, ang mga batang naglalaro sa kalsada, at ang mga matatandang nakaupo sa bangko habang nagkikwentuhan. Pero pagdaan ni Mary Rose,
napapansin niyang may mga matang sumusunod sa kanya. May mga biglang tumatahimik, may mga nagkakatinginan, at may ilan na kunwari ay abala sa kanilang ginagawa kapag napapadaan siya. Hindi niya kaagad pinansin. Baka nagkataon lang. Bulong niya sa sarili. Pero nang makarating siya sa trabaho, doon niya napansin na may mensahe si Jennifer. Kamusta ka? May narinig ka na ba? Napakunot ang noo ni Mary Rose. Tungkol saan? Matagal bago nag-reply si Jennifer. Tungkol sa pamilya mo. Natigilan siya. Parang biglang bumigat ang dibdib niya. Hindi niya alam kung ano ang narinig ng kaibigan. Pero alam niyang may isang bagay na ayaw niyang mangyari. Ang maging paksa ng usapan ng problema, ang kanilang pamilya. Nang magkita sila ni Jennifer ng tanghali, agad siyang nilapitan nito. Mary Rose, may nagsasabi raw na kaya ka lang laging wala sa bahay. Kasi may problema kayo. Napabuntong hininga siya. Problema lang naman talaga, pero hindi naman ibig sabihin na may masama akong ginagawa. Alam ko yun, Rose. Alam mo naman kung bakit ako umalis, diba? Tumango si Jennifer. Alam niyang pagkatapos ng trabaho ay may pinupuntahan pa si Mary Rose. Minsan ay may sideline nito. Minsan naman ay tumutulong sa isang maliit na tindahan para may maiuwi siyang dagdag na pera. Hindi yun alam ng mga kapitbahay. Ang alam lamang nila ay madalas na wala si Mary Rose at kapag kulang ang impormasyon, ang imahinasyon ng mga tao ang gumagawa ng natitirang kwento. Samantala sa kanilang kanto, abala na naman sina Aling Glo at Susan. Ang sabi sa akin, may malaking problema raw sa bahay nila. Sabi ni Aling Glo. Ano namang problema yon? Hindi ko rin alam ng eksakto eh. Pero sabi mo, di ba alam mo? May naririnig lang ako. At doon nagsimula ang problema. Ang may naririnig lang ako. Maya-maya ay naging salitang may problema sila. At ang salitang may problema sila ay naging may malaking problema sila. Sa ganoon gumagalaw ang kanilang mga tsismisan. At bago matapos ang araw, may ibang taong nagsasabing si Mary Rose raw ay ayaw nang umuwi sa kanilang bahay. Nakarating ang balita kay Aling Delia. Aling Glo, baka naman hindi natin dapat pinag-uusapan ng buhay ng bata kung hindi natin alam ang totoo. Hindi naman ako nagsisinungaling, no? Depensa ni Aling Glo. Ikinikwento ko lang naman ang narinig ko. Tahimik si Mang Pepito na nakaupo malapit sa kanila. Matagal na siyang nakikinig. Ang problema kasi sa narinig lang, sabi niya. Kapag ipinasa sa iba, kadalasan ay hindi na pareho ang kwento. Napatingin ang dalawang babae sa kanya. Samantala, pauwi na si Mary Rose. Pagdating niya sa kanto, narinig niya ang ilang bulungan. Siya na. Yan ba yun? Oo, siya nga yun. Huminto siya sandali. Hindi niya alam kung ano ang pinag-uusapan nila. Pero ramdam niyang siya yon. Pag-uwi niya, nakita niyang tahimik ang kanyang ina. May hawak itong ilang bayarin sa mesa. Anak? Mahinang tawag nito. Ma, bakit po? May nagtanong kasi sa akin kanina patungkol sa atin. Napayuko si Mary Rose. Ano pong sinabi niyo, ma? Wala naman. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Tahimik silang dalawa. Sa gabing iyon, habang nakahiga si Mary Rose, paulit-ulit niyang naisip ang mga bulungan sa labas. Hindi siya takot sa hirap. Sanay siya roon. Ang kinatatakutan niya lamang ay ang isang araw na ang mga taong hindi naman nakakaalam ng buong kwento ay siya pang magdedesisyon kung sino talaga siya. At sa unang pagkakataon, napaluha siya. Bakit parang ang bilis kumalat ng balita patungkol sa amin? Na wala namang katotohanan? Walang sumagot. Tanging katahimikan ang kasama niya sa gabing iyon. Hindi niya alam na bukas, mas malala pa ang maririnig niya.
Hindi nakatulog ng maayos si Mary Rose ng gabing iyon. Paulit-ulit sa isip niya ang mga narinig niyang bulungan. Ngunit higit sa mga chismis, ang iniisip niya ay ang kanyang pamilya. Alam niyang hindi naman talaga masamang tao ang kanyang mga magulang. Hindi lang talaga naging madali ang buhay para sa kanila. Dati, sapat ang kinikita ng kanyang ama sa mga raket at maliliit na trabaho. Ang kanyang ina naman ay kumikita ng kaunti sa pagtatahi at pagtanggap ng mga labada. Hindi sila mayaman, pero kahit papaano ay nakakaraos sila. May mga panahong sabay-sabay silang kumakain sa hapag. May tawanan, may simpleng kwentuhan bago matulog. Ngunit nagbago ang lahat nang mawalan ng regular na trabaho ang kanyang ama. Unti-unting dumami ang mga bayarin. Kuryente, tubig, pagkain, at pambili ng gamot. At higit sa lahat, ang mga utang na hindi na nila alam kung saan kukunin ang pambayad. 18 taong gulang pa lamang noon si Mary Rose nang marinig niya isang gabi ang pag-uusap ng kanyang mga magulang. Sa totoo lang, hindi ko na alam kung saan tayo kukuha ng pambayad, sabi ng kanyang ama. Tahimik na umiyak ang kanyang ina. Baka kailangan na nating bawasan ang pagkain natin. Nasa kabilang kwarto si Mary Rose noon. Hindi siya lumabas. Hindi niya gustong malaman ng mga magulang niya na naririnig niya ang lahat. Kinabukasan, gumawa siya ng desisyon. Magtatrabaho siya kapag may pagkakataon. Hindi niya sinasabi sa mga magulang niya ang lahat. Ayaw niyang maramdaman nilang pabigat sila sa kanya. Simula noon, pagkatapos ng regular niyang trabaho, tumatanggap siya ng maliit na sideline. Minsan nag-aayos siya ng mga gamit sa tindahan. Minsan naman ay tumutulong sa paglilinis ng isang maliit na pwesto. Kahit pagod, tinatanggap niya. Kahit minsan ay gusto niya nang umiyak, pinipigilan niya. Dahil sa tuwing naiisip niyang may maihain silang pagkain sa hapag, pakiramdam niya ay sulit ang pagod. Isang gabi, nadatnan siya ni Jennifer na nakaupo sa labas ng tindahan. Mary Rose, okay ka lang ba? Oo, okay lang ako. Anong oras ka nakatulog kagabi? Napangiti siya ng pilit. Hindi ko na maalala eh. Umupo si Jennifer sa tabi niya. Alam mo, hindi mo kailangang akuin lahat. Hindi ko naman inaako ang lahat. Pero ginagawa mo. Hindi sumagot si Mary Rose. Tumingin siya sa kalye. Jennifer, kung hindi ako tutulong, sino ang tutulong sa mga magulang ko? Walang maisagot ang kanyang kaibigan. Maya-maya, inilabas na Mary Rose ang isang lumang litrato mula sa kanyang pitaka. Larawan iyon ng kanilang pamilya, ilang taon nang nakakalipas. Nakatayo silang lahat sa harap ng kanilang maliit na bahay. Nakangiti ang kanyang mga magulang. Bata pa siya noon. Gusto kong bumalik sa panahong ganito lang ang problema namin. Sabi niya. Bakit? Walang malaking bayarin. Walang nag-aalala kung may kakakainin bukas. Napayuko siya. Pero hindi naman pwedeng bumalik ang panahon. Kinabukasan, umuwi siya ng mas maaga kaysa dati. Sa pagdaan niya sa kanilang kanto, narinig niya ang ilang kapitbahay. May ginawa raw siyang hindi maganda sa pamilya niya. Huminto ang kanyang mga paa. Hindi niya alam kung sino ang nagsimula. Hindi niya alam kung ano ang eksaktong pinag-uusapan. Pero sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi na simpleng chismis ang kumakalat. Meron ng taong hinuhusgahan siya nang hindi man lamang alam ang buong kwento. Pumikit siya sandali, huminga ng malalim, at nagpatuloy sa paglalakad. Pagdating niya sa bahay, isinara niya ang pinto at doon siya tuluyang napaiyak. Hindi dahil nahihirapan siyang magtrabaho, hindi dahil kulang ang pera, kung hindi dahil sa unang pagkakataon, naisip niyang baka kahit anong gawin niya para sa pamilya, may mga taong makakakita pa rin sa kanya bilang masamang anak. At sa gabing iyon, niyakap niya ang lumang litrato ng kanilang pamilya.
Hindi ko kayo iiwan. Bulong niya. Pero sana balang araw, may makaintindi rin sa akin. Kinabukasan, mas mabigat ang pakiramdam ni Mary Rose paglabas niya ng bahay. Hindi na lamang bulungan ang maririnig niya. May mga matang diretso nang nakatingin sa kanya. May ilan namang umiiwas na para bang may ginawa siyang kasalanan. Habang naglalakad siya papunta sa trabaho, narinig niya ang dalawang babae sa kanilang likuran. Siya raw kasi ang dahilan kung bakit nagkakaproblema ang kanyang mga magulang. Baka naman may tinatago talaga. Huminto sandali si Mary Rose. Gusto niyang lumingon. Gusto niyang tanungin kung saan ba nila nakukuha ang ganong mga kwento. Pero mas pinili na lamang niyang magpatuloy. Pagdating sa trabaho, agad siyang napansin ni Jennifer. Mary Rose, okay ka lang? Anong nangyari sa'yo? Wala naman. Okay lang ako. Namumugto kasi ang mga mata mo. Napangiti siya ng pilit. Hindi kasi ako nakatulog. Hindi na nagtanong pa si Jennifer. Alam niyang kapag ayaw magsalita ni Mary Rose, kailangan muna itong bigyan ng panahon. Ngunit ng araw na yon, isang bagong problema ang dumating. May pinuntahan si Mary Rose sa tindahan pagkatapos ng kanyang regular na trabaho. Doon siya kumikita ng kaunti sa pamamagitan ng pagtulong sa pag-aayos at paglilinis. Pag-uwi niya, nakita niyang may ilang kapitbahay sa labas. Kasama roon sina Aling Glo at Susan. Pagdaan niya, biglang tumahimik ang mga ito. Hindi na nakayanan ni Mary Rose. May problema po ba? Nagkatinginan ng mga babae. Wala naman. Sagot ni Susan. Bakit po parang ako ang pinag-uusapan ninyo? Walang sumagot. Hanggang sa nagsalita si Aling Glo. Mary Rose, hindi naman namin gustong makialam ha? Nag-aalala lang kami sa pamilya mo. Kung nag-aalala po kayo, bakit hindi niyo ako direktang tanungin? Natigilan si Aling Glo. Hindi naman kasi namin alam kung totoo ang mga naririnig namin. Hindi niyo rin po malalaman kung hindi niyo po ako tatanungin. Tahimik ang paligid. Hindi sanay ang mga tao na magsalita si Mary Rose ng ganoon. Ngunit hindi galit ang boses niya. Masakit lamang. Sa totoo lang, hindi ko po obligasyon na ikwento sa lahat ang problema ng pamilya namin. Pero sana po, bago niyo po ako husgahan, isipin niyo po muna na baka may dahilan kung bakit ganito ang buhay ko. Tumalikod siya. Ngunit bago siya tuluyang makaalis, narinig niya si Aling Susan. Di sabihin mo kasi ang totoo. Napahinto siya. Unti-unting nanikip ang dibdib niya. Huminga siya ng malalim. Ang totoo po, halos araw-araw akong nagtatrabaho para may paipambili kami ng pagkain. Ang totoo, minsan hindi ako kumakain para may maiuwi ako sa bahay. Ang totoo, may mga gabing hindi ako natutulog ng maayos dahil iniisip ko kung papaano namin babayaran ang mga bayarin. Natahimik ang lahat. Pero hindi ko po sinabi kahit kanino dahil ayokong kaawaan niyo kami. Namasa ang kanyang mga mata. Hindi ko rin nakalaing dahil tahimik ako. Gagawan niyo ako ng kwento ng kung ano-ano. Dahan-dahan siyang naglakad papalayo. Sa kabilang kanto, nakita siya ni Mang Pipito. Hindi siya nagsalita kaagad. Lumapit lamang siya at sinabi, "Anak, hindi mo kailangang ipaliwanag ang sarili mo sa lahat." Napaluha si Mary Rose. Pero ang sakit po, Mang Pipito. Alam ko, naiintindihan kita, Iha. Parang kahit na anong gawin ko po, mali pa rin ako. Umiling ang matanda. Hindi mali ang pagiging mabuting anak, Iha. Ang mali ay yung mga taong humahatol ng hindi alam ang buong kwento. Samantala, naiwan sina Aling Delia, Aling Glo, at Aling Susan. Tahimik si Aling Delia. Ngayon lamang niya napagtanto na baka mas malalim pala ang problema ni Mary Rose kaysa sa kanilang iniisip. Tumingin siya kay Aling Glo. Aling Glo, baka kailangan na nating alamin ang buong katotohanan. Total masyado naman tayong kismosa. Hindi sumagot si Aling Glo.
Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng bigat sa kanyang dibdib. Dahil nagsisimula na niyang maisip na baka ang simpleng kwentong ipinasa niya sa iba ay nakakasakit na ng gusto sa isang taong wala namang ginagawang masama. At kinagabihan, isang bagay ang unti-unting magbabago. Hindi pa alam ni Mary Rose, pero may isang kapitbahay na magsisimulang hanapin ang katotohanan. At ang katotohanan iyon, ang tuluyang magpapatahimik sa buong barangay. Kinabukasan, maagang nagising si Aling Delia. Hindi mawala sa isip niya ang sinabi ni Mary Rose. Hindi ko sinasabi kahit kanino dahil ayokong kaawaan niyo kami. Habang nagkakape, napatingin siya sa bahay ng dalaga. Naalala niya ang mga gabing nakita niyang umalis si Mary Rose habang madilim pa. At ang mga gabing-gabi na itong umuwi. Dati, akala niya ay simpleng trabaho lamang. Ngayon, naisip niyang baka may mas malalim na dahilan. Nang makita niya si Mang Pipito sa labas, nilapitan niya ito. Mang Pipito, may alam ka ba talaga sa pinagdaraanan ng bata? Tumango ang matanda. Hindi lahat pero may mga bagay akong nakita. Bakit hindi mo naman sinabi? Dahil hindi ko kwento yun. At isa pa, wala tayong kinalaman doon. Napabuntong hininga si Aling Delia. Kung sa bagay, tama ka naman. Nang araw din yun, nagpunta siya kay Jennifer. Jennifer, pwede ba kitang makausap? Nagulat ang dalaga. Bakit po? Gusto kong malaman kung papaano namin matutulungan si Mary Rose. Matagal na tumahimik si Jennifer bago nagsalita. Hindi niya po kailangan ng awa. Alam ko, gusto lang naming makatulong. Ang kailangan niya po ay mga taong hindi kaagad humuhusga. Ikinuwento ni Jennifer ang ilan sa mga ginagawa ni Mary Rose, kung papaano itong nagtatrabaho pagkatapos ng regular na trabaho, kung papaano nitong tinitis ang gutom para may maiuwi sa pamilya, at kung papaano nitong itinatago ang pagod dahil ayaw nitong mag-alala ang mga magulang. Napaiyak si Aling Delia. Ganun ba? Akala namin. Alam ko po, sagot ni Jennifer. Kaya nga masakit para sa kanya lalo na ang mga maling akala na sinasabi ninyo. Nang makarating kay Aling Glo ang buong kwento, tila nawala ang tapang niya. Hindi niya akalaing ang ilang salitang ipinasa niya ay magiging dahilan para husgahan ng isang taong halos ubusin ng sarili para sa kanyang pamilya. Kinagabihan, pumunta siya sa bahay ni Mary Rose. Ilang beses siyang kumatok bago bumukas ang pinto. Aling Glo? Mary Rose? Hindi kaagad siya nakapagsalita. Pwede ba kitang makausap? Tumabi si Mary Rose. Pumasok si Aling Glo at umupo. Gusto kong humingi ng tawad sa iyo, Iha. Tahimik si Mary Rose. May narinig lang ako noon. Hindi ko naman alam ang buong kwento. Pero ikunento ko pa rin sa iba. Hindi ko akalaing lalala ng ganoon. Napayuko siya. Kasalanan ko kung bakit kumalat. Huminga ng malalim si Mary Rose. Sa totoo lang po, nasaktan po ako. Alam ko. Pero ayoko pong habang buhay kayong galit sa akin. Napatingin si Aling Glo. Hindi ikaw ang kailangan na humingi ng tawad, Rose. Tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Patawad, Iha, ha? Hindi ka agad sumagot ang dalaga. Makalipas ang ilang segundo, sinabi niya. Pinapatawad ko na po kayo. Pero sana, sa susunod po, huwag nating pag-usapan ng buhay ng ibang tao, lalo na kung hindi natin alam ang buong kwento. Tumango si Aling Glo. Kinabukasan, si Susan naman ang lumapit. Mary Rose? Bakit po? Mary Rose, patawad ha? Ngumiti ng kaunti si Mary Rose. Okay lang po yun. Hindi naging instant na maayos ang lahat. May mga taong nahihiya pa rin sa kanya. May ilan na hindi alam kung papaano siyang kakausapin. Pero unti-unting nagbago ang paligid. Si Aling Delia,
ay nagsimulang mag-abot ng pagkain hindi dahil sa naaawa siya. Si Mang Pipito naman ay patuloy na nagbibigay ng payo. Si Aling Susan ay natutong magtanong muna bago maniwala. At si Aling Glo, sa tuwing may naririnig na bagong kwento patungkol sa ibang tao, siya na mismo ang unang nagsasabi. Baka hindi natin alam ang buong kwento. Huwag nating husgahan. Samantala, sa loob ng kanilang bahay, unang beses na kinausap ng masinsinan ng mga magulang na Mary Rose ang kanilang anak. Anak, hindi namin alam na ganito nakabigat ang dala mo, sabi ng kanyang ina. Umiling si Mary Rose. Hindi ko lang po talaga gusto na mag-alala kayo. Hinawakan ng kanyang ama ang kamay niya. Anak, pamilya tayo. Hindi mo kailangang mag-isa. At sa gabing iyon, umiyak si Mary Rose. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi dahil sa pakiramdam niya ay mag-isa siya. Umiiyak siya dahil sa wakas, may mga taong nakakita rin sa tunay na kwento sa likod ng kanyang katahimikan. Lumipas ang ilang buwan. Hindi naman biglang naging maginhawa ang buhay ni Mary Rose. May mga bayarin pa rin. May mga araw na kapos pa rin ang kanilang pera. May mga pagkakataong kailangan pa rin niyang magtrabaho ng mas matagal kesa sa gusto niya. Pero may isang bagay na nagbago. Hindi niya na nararamdaman na kailangan niyang harapin ang lahat ng mag-isa. Mas naging bukas na siya sa kanyang pamilya. Kapag napapagod siya, sinasabi na niya. Kapag may problema, hindi niya nakaagad kinikimkim. At higit sa lahat, natutunan niyang hindi kahinaan ang paghingi ng tulong. Isang umaga, habang nagwawalis sa tapat ng bahay, napansin niyang may mga kapitbahay na nag-uusap sa kabilang kanto. Kasama roon sina Aling Glo, Susan at Aling Delia. May bago na naman silang pag-uusapan. Yung bagong lipat doon sa dulo, sabi ni Aling Susan. Parang ang daming problema sa buhay. Napakabigat tignan. Napatingin si Mary Rose. Dati, marahil ay lalampasan niya lamang iyon. Ngunit ngayon, naalala niya ang mga araw na siya naman ang pinag-uusapan. Naalala niya ang mga matang mapanghusga, ang mga bulungan, ang mga salitang hindi naman totoo. Lumapit siya sa kanila. Sandali po, baka may pinagdadaanan lang po siya na hindi natin alam. Kaya naman po wag po natin husgahan kaagad. Biglang natahimik ang grupo. Napatingin si Aling Glo kay Mary Rose. Ngumiti ito. Oo nga, tama si Mary Rose. Si Susan naman ay tumango na para bang napahiya. Baka naman hindi talaga natin dapat husgahan kaagad. Hindi na kailangang sabihin pa ni Mary Rose ang lahat. Alam na nila, lalo na't matatanda na sila. Dahil minsan, ang pinakamabisang aral ay hindi sermon, kung hindi ang sariling karanasan. Mula noon, unti-unting naging iba ang pakikitungo ng mga tao kay Mary Rose. Hindi dahil naawa sila, kung hindi dahil natutunan nilang respetuhin ang kanyang buhay, baging ang buhay ng iba. Si Aling Delia ay naging isa sa mga taong pinakamalapit sa kanya. Kapag may lutong pagkain, minsan ay dinadalan siya nito. Hindi ito dahil sa naaawa ko sa iyo, Iha. Natatawang sabi ni Aling Delia. Sobra lang talaga ang niluto ko at naalala kita. Napapangiti si Mary Rose. Salamat po, Aling Delia. Si Mang Pipito naman ay madalas pa rin nakaupo sa kanilang bangko. Mary Rose, minsan sabi niya, alam mo ba kung ano ang natutunan ko sa'yo? Ano po yun? Hindi lahat ng tahimik ay mahina. Napangiti ang dalaga. Akala ko nga dati kailangan kong sumigaw para marinig. Ganun ba, Iha? Ano na ngayon? Hindi na po. Natutunan kong magsalita kapag kailangan, pero hindi ko kailangang patunayan ang sarili ko sa lahat. Tumango ang matanda. Yan ang tunay na lakas. Pag-uwi ni Mary Rose ng gabing iyon, natatnan niya ang kanyang mga magulang na naghahanda ng hapunan. Simple lamang ang pagkain. Kaning mainit, itlog at gulay. Pero para sa kanya, parang napakasarap na handaan iyon. Umupo siya sa tabi ng kanyang ina. Ma? Bakit anak? Salamat po ah. Para saan naman?
Salamat po sa lahat. Hinawakan ng kanyang ina ang kanyang kamay. Dapat kami ang nagsasabi sa inyo, anak. Nakangiti si Mary Rose habang pinipigilan ng luha. Hindi pa perpekto ang buhay nila, pero masaya siya. Dahil ngayon, alam na niyang hindi niya kailangang maging matatag sa lahat ng oras. Makalipas ang ilang araw, nakita niya si Aling Glo na may kausap na ibang kapitbahay. May narinig na naman itong kwento patungkol sa isang pamilya. Pero bago pa ito maipasa, sinabi ni Aling Glo, Sandali, hindi natin alam ang buong kwento. Baka mas mabuting wag na lang nating pag-usapan. Napangiti si Mary Rose mula sa malayo. Wala siyang sinabi, sapagkat hindi na kailangan. Sa mga nangyari sa kanya, natutunan niyang may mga sugat na hindi nakikita, mga laban na hindi pinagsasabi, mga taong tahimik na lumalaban araw-araw. At kung may isang bagay siyang gustong ipaalala sa lahat, ito iyon. Huwag mong husgahan ang isang tao dahil lamang sa ilang bagay na nakikita mo. Baka ang taong akala mong mahina ay siya pa palang pinakamalakas na taong nakilala mo. Baka ang taong akala mong walang pakialam ay siya pa palang taong tahimik na nagsasakripisyo para sa kanyang pamilya. At baka ang taong madalas mong pag-usapan ay may kwentong hindi mo kailanman kayang tiisin kung ikaw ang nasa kanyang lugar. Hindi naging perpekto ang buhay ni Mary Rose, pero naging matatag siya. At sa bawat umagang bumabangon siya, dala niya ang isang bagong paniniwala. Hindi kailangang malaman ng buong mundo ang bigat na dala mo para maging totoo ang iyong laban. Minsan, sapat nang alam mong ginagawa mo ang tama at darating ang araw na hindi mo na kailangan pang ipagtanggol ang iyong sarili. Dahil ang panahon mismo ang magsasabi ng katotohanan. At sa uli, si Mary Rose, ang dating tahimik na dalagang hinusgahan ng marami, ay natutong magsalita, hindi para patunayan kung sino siya, kung hindi para ipaalala sa iba. Na bago ka umusga, alamin mo muna ang buong kwento, dahil hindi lahat ng laban ay nakikita ng mga mata. Makalipas ang ilang taon, hindi na ganoon kadalas pag-usapan si Mary Rose sa kanilang barangay. Hindi dahil nakalimutan na siya ng mga tao, kung hindi dahil ang dating tahimik na dalaga ay unti-unti nang natutong bumuo ng sariling buhay. May trabaho na siya na mas maayos kaysa dati. Hindi man kalakihan ang kinikita, pero sapat upang makatulong sa kanyang pamilya at magkaroon din siya ng kaunting ipon para sa kanyang sarili. Ang kanyang mga magulang ay mas naging maingat na rin sa buhay. Hindi na nila hinahayaang si Mary Rose lamang ang humarap sa problema. Kung may kailangang bayaran, pinag-uusapan nila. Kung may problema, sama-sama nilang hinaharap. At sa bawat pagkakataong naaalala ni Mary Rose ang nakaraan, hindi nagalit ang nararamdaman niya. May onting kirot pa rin, pero wala nang bigat. Ang tunay na tagumpay ay ang araw na hindi mo kailangang patunayan ang iyong halaga. Alam mo kung sino ka. Alam mo kung ano ang ginagawa mo. At alam mong sa kabila ng lahat ng pagsubok, hindi mo hinayaang sirain ng mga salita ng ibang tao ang kabutihan sa puso. At yun ang kwento ni Mary Rose. Isang kwentong nagpapaalala sa ating lahat na huwag agad umusga. Huwag basta maniwala sa naririnig lamang ng ating mga tenga. Dahil maaaring ang taong pinag-uusapan mo ay tahimik na nakikipaglaban para mabuhay. At bago ka magsalita tungkol sa buhay ng iba, palagi mong tandaan, hindi mo alam ang buong kwento. Kaya naman sa kwentong ito ay marami tayong mapupulot na aral. Huwag tayong basta-basta humusga at maniwala sa chismis. Ang isang maling kwento, kapag paulit-ulit na ipinasa, ay maaaring makasira sa pangalan, damdamin, at buhay ng isang inosenteng tao. Ipinakita rin ni Mary Rose na ang tunay na katatagan ay hindi nangangahulugang hindi ka umiiyak o napapagod. Ang tunay na matatag ay ang taong patuloy na bumabangon kahit wala namang nakakakita sa kanyang mga sakripisyo. At higit sa lahat, natutunan natin na hindi kahinaan ang paghingi ng tulong. Hindi natin kailangang dalhin mag-isa ang lahat ng problema. May mga taong handang makinig at tumulong kung bibigyan natin sila ng pagkakataon. Sa huli, ang pinakamahalagang aral, bago mo husgahan ng isang tao,
alamin mo muna ang buong kwento. Dahil maaaring ang taong pinakamadalas mong pag-usapan ay siya palang taong tahimik na lumalaban para sa kanyang pamilya at sa kanyang buhay. Huwag maging dahilan ng luha ng iba. Maging dahilan ka kung bakit may taong muling maniniwala na may kabutihan pa rin sa mundo at kailangan pa rin lumaban at magpatuloy. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo at sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, anong masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan na rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out.